Mr. Vizcaya, kindly continue explaining anong meron sa current administration compared to the past administration kung bakit, sabi mo, walang nanghihingi during the past administration. Your reason is, nagpapadyaryo ka noon. Ngayon ba hindi ka nagpapadyaryo? Nagpapadyaryo din po, Your Honor. O balikan natin yung past. Ilang beses ka nagpadyaryo dun sa past administration? Marami din po. Sa bawat Can you please state the number? How many occasions na nagpadyaryo ka? Your Honor, marami-rami na rin po. Hindi ko na po masyadong maalala yung karamihan. Is it more than 10? More than 20? More than po, more than. More than 100? Hindi naman po. Your Honor, sasabit ko na lang po yung mga na-recover ko But na. give us an idea. Give us an idea. More than 20? More than 50 plus po yata yun. 50 plus. 50 plus yung naipadyaryo mo. But you were saying, ang laman ng publication mo ay just the engineering office. You do not include the name. Can you please tell us? Well, di ba nagpo-posting naman talaga kayo? Posting in PP, during PP, right? That's part of the requirement Yes po, Your under Honor. procurement law. Yes po, Your Honor. Anong laman ng publication pag pinadyaryo mo sila? Nasa front cover po lahat yung... What do you say? Anong nakalagay doon? Nakalagay po doon na yung pangalan po ng DPWs na yan na kami po ay disqualified sa bidding at humingi kami ng tulong kay Secretary Mark Villar dati noon. Humingi kami ng tulong kay Secretary Mercado rin po noon at humingi po kami ng tulong kay Secretary Bunoan din po. Is it not really one of the consequences of participating in the bidding that you can possibly be disqualified because of some requirements? What calls for publication kung na-disqualify ka? Your Honor, pag kami po ang nanalo sa bidding at pinipilit po kami pa-disqualify, doon lang po kami nagpapadyaryo. Pero pag hindi naman po kami nanalo sa bidding, hindi po kami nagpapadyaryo. Kasi talo naman talaga kami. And you honestly believe that that is the sole reason kung bakit yung na-experience mong panghihingi ngayon ayon sa iyong salaysay ay hindi mo na-experience noon? Yes po, Your Honor. Kasi That is the only reason? takot po sila pag nilalagay na po yung kanilang hatian doon sa dyaryo sa open letter. Is it not that dapat mas nagpadyaryo ka pa nga ngayon? Dahil sabi mo maraming nanghihingi sa'yo. Your Honor, kaya po ako naglakas loob na po ngayon na magsalita dahil kami po ay gustong tumulong po kay I PBBM po. understand, but prior to this time, Mr. Vizcaya, kung noon, nasabi mo takot, palagi ka nagpapadyaryo, bakit hindi mo naisip yan? Why did you wait for the President to discover all the anomalous projects? Yan na naman, president na naman, discover na naman. Ikaw talaga aling JP. Hindi naman kailangan discover yan. Higa nga, open secret yan. Pagka umuulan talaga ng daming problema. Is talaga siya aling JP. In Bulacan, before you came out to the open. Your Honor, ilang beses po ako nagpadyaryo at nagsusumbong pa po ako kay Secretary Bunoan. Pero mapapansin niyo po sa open letter ko doon na parang hindi po pinapansin ni Secretary Bunoan yung dyaryo ko kasi tabloid lang ang dating. Chair, Yes, a please. quick interjection lang, Mr. Chair. Yes, please proceed. Siguro we have to put it on record that some of the Kongs that were mentioned were not part of the 19th Congress. And That is correct. to add lang, Mr. Chair, hindi ka naman magkakaroon ng disqualification kung nagko-comply ka. Thank you. Yun lang, Mr. Chair. Mr. Chair, I just want to manifest that I really find it unbelievable how a simple publication can change entirely this system that he is alleging. Dahil lang sa pagpapadyaryo, his allegation na may nanghihingi under the current administration is entirely absent during the past administration.
Mr. Diskaya? Your Honor, ang totoo po talaga dyan kung bakit po takot na takot po lahat mga contractor, hindi lang po kami. Kung kami nga po mga malalaking contractor ay takot po, mas lalo na po yung mga maliit. Kasi po, Your Honor, nagkaroon po ang DPW sa Department Order na kapag na-disqualified ka po ng 3 ulit, ay mapablacklist ka na po. So takot na takot po yung mga contractor na ma-disqualified ng 3 times. Kasi ang Department Order po nila, 3 na disqualification, i-recommend ka nila para ma-blacklist po. So takot po ang mga contractor na ma-blacklist ng 3 ulit kasi sigurado pong ma-disqualified ng 3 ulit. Kasi sigurado po ma-blacklist po sila. Kaya ang ginagawa na lang po ng lahat ng contractor minsan, makisama na lang kasi ma-blacklist po. Kasi yung mga taga-Vision Award Committee po, gagawin kanila ng paraan para at tuldok lang, tuldok. Sa kasalitang nagkamali ay disqualified ka na po. Are you referring to the previous or the current administration? Ngayon lang po kasi nauso yung yung Department Order na 3-strike policy na... So you are referring to the current administration. Let me simplify my question, Mr. Diskaya. I'm about to conclude. Yes po. Kasi naghigpit po sila ng gusto para po yung... Mr. Diskaya, if I may interrupt, Pinuputol mo eh. Ayun na, dyan yung punto eh. Yan ang problema dito kay Aling Chinti. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-report sa Pizza Pig. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin ang Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan. At meron pong nag-text sa akin sa pamagitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontent kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng DPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Tayo naman ho dito mga kababayan, wala naman ho tayong problema kung palitan ng si Ping Lacson, itong si Senator Rodante Marcoleta bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee. Sana lang naman ho, Senator Ping, kung sakaling ituloy nyo yung hearing na kinakandak ng Blue Ribbon sa pamumuno nitong si Senator Rodante Marcoleta, yung mga naumpisahan, yung mga revelasyon ng mga resource person, dapat tuloy-tuloy rin po yan. Dito rin sa video na to, pag-uusapan mo natin ang reaksyon nitong si Katuloy, kaugnay diyan sa pagpaniklik ng pamunuan ng Blue Ribbon Committee. Mula dito kay Senator Dante Marcoleta, papunta dito kay Senator Ping Lacson. Pero bago ang lahat ng yan mga kababayan, kung bago lang po kayo sa page, sa like at sa subscribe, masaya tayo dyan sa susumali sa ating community. Join po ito, nandiyan lang ako sa baba. Maybe next week. Are you UFC fighter 274? Yeah. Somebody might hack my film. Look, they misunderstand it. They misunderstand, right? I'm not like that. Close that deal. Maybe next week. Are you UFC fighter 274? Yeah. Somebody might hack my film.
Close that deal. Sleep with Cesar Montano. I'm gonna take that as a yes. You did? You did sleep with him? How many times? One time or a couple times? Two times? Three times? What? Once? Just once? Sleep with Cesar Montano. I'm gonna take that as a yes. You did? You did sleep with him? How many times? One time or a couple times? Two times? Three times? What? Once? Just
Ayun na nga mga kababayan, napakatindi ho ng palitan sa pagitan nitong si Senator Rodante Marcoleta at nitong si Senator Ping Lacson doon sa naging privilege speech niya kahapon dyan sa Senado. Pero bago po tayo tumako dyan, pasadahan na muna natin na mabilisan itong video na to ni Kato Nying. Ito mga kababayan. Ang ating pong balita, papalitan Naku. po si Senator Rodante Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Ako po. Well, nasa kanila naman yun, pero Correct. hindi ba medyo masama ang optics nun? Correct. Pagkatapos na kumanta ang Diskaya, magsalita si Toby Chanco sa Blue Ribbon na pinamumunuan ni Marcoleta, at kung ano-ano pa yung na-discover natin doon, mga kababayan, bigla mong papalitan yung Marcoleta. Naku po. Parang Diba? medyo hindi maganda ang optics, no? Ako, Diba, napakapangit nga naman ng mga kababayan. Napakaganda ng performance itong si Senator Rodante Marcoleta sa dalawang magkasunod na hearing dyan sa Blue Ribbon Committee. Noong una talagang alalay ba di ba? Yung tipong, sige, hintayin natin magsalita yung mga resource person na yan. Pero walang persahan, walang takutan ng contempt dito. Di kagaya dyan sa House of Representatives pagka hindi nagustuhan ng mga congressman yung tapas ng dila mo, may kaalalagyan ka sa mga yan. Pero yung si Senator Rodante Marcoleta, napaka-ayos, napaka-pulido ng paghawak niya dyan sa Blue Ribbon Committee. Tapos, all of a sudden, bigla siya papalitan. Dapat sana kahit na bago ang pamunuan, napalitan itong si Chis Escudero, pinalitan siya nitong si Tito Soto, dapat binigay pa rin dito sa napakahusay na senator natin, Senator Rodante Marcoleta, yung Blue Ribbon Committee. Dahil nakita ho natin na yung mag-asawang Diskaya, nagsalita ko dyan, ilinaho nila kung sino nga ba talaga, kanino napupunta yung bulto ng pera na kinukuha dito sa mga mag-asawang Diskaya. Di ba? Ano sabi nila? Napupunta daw doon sa mga matataas dyan sa House of Representatives. Kaya sabi ko, Martin Romualdez, sa tawag nila sa dalawa na yan, yung dalawa sa taas, yung mga nasa taas, pinipick up yung pera galing dito kay Kerry Vizcaya dahil ito pinapakuan na doon sa taas. At kilala man ng mga mahal na taga-subaybay. Pero, Nako. nasa kanila po yun Alam nyo, in fairness sa mga senador, unlike in the House of Representatives, sa Senado po, pag nagpapalitan ng mga leaders ng Senado, okay lang yan. Pinag-uusapan lang sa caucus yun Sabi nga ng mga matatanda na Senate President if you have the numbers, you can take my seat, you can take my position. Usapan lalaki lang yun. O sige, di mamaya, dideclare natin na bakante yung Senate seat o Senate President seat. Ganun po nangyari kanina. Meron pong motion to declare the position of Senate President vacant at kinuha na po, in-approve ng buong party at nag-motion para po nag-nominate kay Senate President Tito Soto. Ayun lang po, ang bilis ng usapan. So, ang hanging question now is, Nako. if ever the original plan of change, Labas yung mga tanim niyang pechay. sino pang abogado ba sa Senado? Sino pa ba? Senator Pia Cayetano. Nako. Iya kayo. Senator, well, by the way, si Senator Pia Cayetano, dati nang naging Blue Ribbon Committee Chairman yan, Senator Alan Peter Cayetano. Kaya lang, nasa kabilang pan, parang kay Chis Escudero yata sila So, kung po yun, Blue Ribbon. So, abogado. Sino ba abogado? Si Marcoleta na lang. Sino ba abogado? John? Si Chis, ano? Abogado. Si Quezon. Kaso hindi naman pwede si Quezon Hindi pwede si Quezon. Sino pa ba? Sino pa ang abogado? Ba't ba Hindi hindi? pwede si Quezon. Lito Lapid! Wala. Hindi pwede yun. Hindi pwede si Lapid. Wala na pala tayong abogado sa Senado. Puro Kailangan mo nga ulit.
Chis Escudero, Alan Cayetano, Pia Cayetano, Marcoleta. Dante Marcoleta, Ano pa? Si Mark Villar, di abogado yun. kanya, Kiko, Dante, Chis, Alan Peter, Pia Cayetano. Iyak kay tayo. Yung mga abogado. Wala na, ano? Wala na. Ano ba nangyari sa ating Senado? Ba't pa Ikaw tayo pa rin yan. Abogado din yan pagkakaan mo. kinapos na ng abogado? Ano? Gone were the days when the Senate was dominated by lawyers / orators / statesmen, no? Wala na pa. Ano ba ang alam dyan eh? Naalala ko eh. Nung araw, ang Senado, ang mga miyembro ng Senado ay ang mga sumusunod. Jovito Salonga. At hindi, no? Batang-bata. John Medina. No? Okay, napakaganda ng mga punto de vista nitong si Anthony, pero kailangan na ho nating magbuko ni Ganga. Lilipat na ho tayo, punta na ho tayo sa Senado, pagtatanong nitong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Ping Lacson. Napakaganda ho ng tinalakay nila dito, sa totoo lang. Ayun na bring up ho sa interpolation nitong si Senator Rodante Marcoleta. Yung ginagawang intimidation ng mga congressman doon sa magkasawang Vizcaya. Pagkatapos mo nilang pinangalanan yung mga congressman na involved dito sa maanumal yung flood control scam na to, narinig ko naman yung video natin kagabi, di ba? Yung itong si Luistro talagang bugbog sarado itong si Curly Vizcaya sa kanya. Nakita niyo kung paano niya tinanong yung mama. Yung tipong kulang na lang sabihin, wala kang tawag dito, hindi ka pwedeng maging state witness dito kasi ikaw most guilty eh. Ganun nga, tanong mo abogado mo, sino sabi sa'yo yung ganito dapat gawin mo, di ba? Ano sabi nito si Curly Vizcaya, okay lang na gururin ako ng mga iilang dito dun sa aking sworn affidavit. Importante, yung 120 million na Pilipino, hindi nila ako gururin. Ang ganda ng yung reasoning ng mama. Pero mali pa rin yung ginawa nila. Nakatataw ko isang project, lahat ng kumpanya ko sasali sa TV. Ano yun eh? Dahil pa hunon yung sinasabi ng biding-bidingan eh, di ba? Yung talaga, dahil pa yung scripted, dahil pa pelikula. Di ba? May kang kumpanya na nagbibid yan sa flood control. Tapos lahat yun pasasalit. Walang Iyon talaga, di ba? Yung proyekto, walang tapon sa'yo lahat. Eto, lipat na po tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Ayun, ito na ako. Game. Ang slide, Mr. President, nakita ko po yung isang text message na galing po yata kay Yusek Catalina Cabral. Hindi po masyadong maintindihan. Pwede po bang pakikwento po ninyo, Mr. President, ano po ba yung pinanggalingan noon? Ang pinanggalingan po, nag-congratulate sa ating nakaupong Senate President. But this message was sent through the staff of our Senate President, Mr. President. Ang sinasabi daw, congratulations po. That was after July. After proclamation or after oath-taking, Mr. President? After the oath-taking, if I distinctly remember. So, dahil siguradong panalo na po tayo, kayo rin po, dahil nag-oath-taking na tayo, nag-message si kagad yung Undersecretary Cabral sa kanyang staff at sinasabi, congratulations, baka merong andyan po sa text message, sa Viber message, na sinasabi, para ma-align do sa mga priorities at para maiwasan yung redundancy, siya nang gagawa ng paraan. Ang sabay ang sinabi na para maihabol o maisama na sa NEP. So nag-iimbita siya na magsubiti kayo, parang sinasabi 500 billion pesos yata ibig sabihin ng 500 yan eh. Kasi hindi naman malinaw, pero ang sinabi po kayo 500 for now.
Ibig sabihin, for now, sige, magpasok kayo mga 500 million pesos worth of projects na sa inyo manggagaling. So ito po yung sinasabi natin na isang kamalian ng budgeting or budget process. Dahil ang trabaho, mandato ng Kongreso, both houses, legislation, Yung pong deficit po ng DBM, magmula po ng 2022, 2023, pinapalitan po nila hanggang sa 2024. Ayaw po niyan tamahan na siya po ang may kinalaman. Ngayon po lang ang patunayan sa Senate President Prodencio na hindi na naman na hindi na po sa kanya. Na wala na kinalaman dito. Ang totoo pa po nito, Mr. President, Ito na yung mga kabayan, ito na yung nagkakabistuhan na nagkakaroon ng anong bago. Ngunit ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung nakita na po natin unti-unti at saan papunta at sino may kasalanan sa Department of Public Works at nailitaw na rin po sa pagsusuri at sa personal na pag-iimbestiga ng ating colleague, ang mga contractors na talagang kung pagsasama natin mga contractors dahil mga Ang gusto ko pong